Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po, tayo'y gawain sa Panginoon sa araw na ito. Ang itatopic natin is Isaiah chapter 44, verse 9. Ito po yung ating itatopic. Ang topic natin ay ang sinasambang rebulto ay hindi nakakapagligtas. Yan po yung topic natin. Ang sinasambang rebulto ay hindi nakakapagligtas. Yan po yung topic natin sa araw na ito. Sa Isaiah chapter 44, verse 9. Sabi dito, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan na kanilang pinapahalagahan, mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya. Pero bago po yan, tayo muna po yung manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang ating ikatapik. Tayo po manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na lahat ng bagay ay alam mo at nababatid mo ang puso ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nag-ukit sa amin, kaya nagkaroon kami ng hininga at hiningan mo kami, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, na ikaw ang may taas sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, hindi man ito sinasadya sa isip, salita, sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa kalakasan na binibigay mo. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Sa araw na ito, Father God, ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang pumilo sa kalagitnaan. At langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Hindi ko po ito magagawa, Holy Spirit, kung hindi mo po ako sasamahan sa araw na ito, Panginoon. Inaanyahan ka po namin, Lord, na tumimo sa puso namin ang mensahe mo, Panginoon, namang revelation mo sa araw na ito, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat puso ang naghahanap sa iyo, Panginoon. At sabahin ka nila, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Nuban mo ako ng knowledge, wisdom, upang ihayag ang iyong salita, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na dakilang makapangyarihan, ang lahat ng bagay ay nababatid mo ang puso ng iyong mga anak. Kaya sa araw nito, sa pakikinig po nila, Panginoon, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Paalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kapangyarihan mo na ang siyang dumali, Panginoon. Jesus name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo gawain natin sa ating Panginoon. Ang ating topic ay ang sinasambang rebulto ay hindi nakakapagligtas. Yan po yung topic po natin sa araw na ito. Isaiah chapter 44, verse 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan na kanilang pinapahalagahan, mga bulag at hangal ang mga sumasamba sa mga ito at sila'y mapapahiya. Amen po ba? Sabi ito ng Panginoon na walang kwenta ang mga rebultong inukit lang ng tao. Gawa ng tao ang rebulto. Hindi yan tunay na Diyos. Yan na pinapaalala sa atin ng Panginoon, walang kwentang mga rebultong at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Dahil ito'y gawa lang ng tao. Ang Diyos ang naglikha sa atin. Kaya nga tayo nagkaroon ng hininga, inukit tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang naglikha sa atin. Hindi ang tao naglikha sa Diyos, kundi ang Diyos ang naglikha sa atin. Kaya Diyos-Diyosan na sinasabi ng Panginoon, dito walang kwenta mga rebultong walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanilang pinapahalagan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Alam natin may tunay na Diyos. Hindi yung niluluhuran natin. Hindi naman nakakagalaw po yun. Hindi naman nakakakita yun eh. Hindi naman nakakakilos. Pero ang Diyos na buhay na kumikilos, kapag tayo nananalangin sa Panginoon, direkta tayo sa Panginoon, sa ating Ama, sa ating Diyos na makapangyarihan. Alam niya, nakikita niya tayo, bawat luha natin, nakikita ng Panginoon. Yung sinasamba mong rebulto, tao lang ang naglikha niyan, kapatid. Kaya,
dapat maunawaan ninyo ang mensahe nito sa araw na ito, na patuloy kayong makinig ngayon para maunawaan nyo kung ano ang revelation ng God sa topic na ito. Pagbulay-bulayan natin. Sabi dito sa Isaiah chapter 44 pa rin po 44 verse 12. Sabi dito sa verse 12, talon po tayo sa verse 12. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis sa paggawa nito. Siya ay nauuhaw, nagugutom, at napapagod. Amen, ito yung nanililok na yung gumagawa ng rebulto. Napapagod siya, nauuhaw, habang ginagawa niya rebulto. Hindi ito tunay na Diyos. Dali tao lang ang nag-ukit nito, ang gumawa nito. Dapat ba natin sambahin ang inukit lang na hindi nakakakilos, hindi nakakagalaw, tao lang ang may likha? Amen po ba? Kaya napapagod siya sa paggawa ng rebulto. Si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, na pinadala dito, dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. At sabi niya rin dito sa 15 naman po, sabi dito sa 15, ang kaputol ng kahoy ay ginagawa niyang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawa niyang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya, parang igatong sa pagluluto. Ang isang pirasong ginawa niyang rebulto para sambahin. Amen. Yung kahoy na inuukit niyang ginagawang Diyos-Diyosan, ginagawa niyang panggatong. Ginagawa niyang, pag nagluto siya, ginagawa niyang panggatong, natitira niyang Diyos-Diyosan na ginagawa. Amen po ba? Hindi po ito tunay na Diyos. Tao ang may likha. Napapagod siya. Yung taong gumawa ng Diyos-Diyosan. Amen po ba? Yung kaputol ng kahoy ay ginagawa niyang panggatong, pamputol naman ay ginagawa niyang Diyos-Diyosan. Kahoy ba ang Diyos? Hindi. Kapatid, hindi kahoy ang Diyos. Espiritu siya. Sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kapag, for example, pag yung altar, pinatong ng Diyos-Diyosan, kikilos ba yan? Gagalaw ba yan? Wala pong laman. Wala pong espiritu. Yung mga rebulto. Espiritu man, kung meron yan sa mga Diyos-Diyosan, evil spirit yan na naghihimala, na sabi nila, lumuhuan ng dugo. Hindi po yan totoo. Kapatid, magising kayo sa katotohanan. Ang dapat sambahin nyo, ang Diyos. Espiritu at katotohanan. Yung mga inukit, tao lang ang may likha. Dahil ang Diyos ang may likha ng tao. Mataas ang Panginoon. Lilikha lang tayo ng Panginoon. Bakit maglilikha ang tao ng Diyos? Hindi naman siya Diyos. Kahoy lang, bato lang. Pero ang Diyos ang naglikha sa atin. Dapat natin maparangalan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Next po. Verse 17 po. Ganun pa rin po tayo. Isaiah chapter 44 verse 17. Sabi dito sa 17, ang natirang kahoy ay ginagawa, ang natirang kahoy ginagawa niyang Diyos ng kanyang niluluhuran at sinasamba.
Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Amen. Paano siya maliligtas nun? Kahoy lang yun eh. Hindi nga na kumikilos eh. Sinamba niya na yun. Nabulag ang kanyang kaisipan. Nabulag ang kanyang mata. Dahil yung Diyos na sinasamba niya, Diyos-Diyosan, ay hindi ang tunay na Diyos. Kundi taong ang may likha. Ang Diyos ang may likha sa atin. Kaya tandaan nyo kapatid, ang Diyos ang naglikha sa atin. Hindi ang taong naglikha sa Diyos na inukit sa kahoy, sa bato. Kaya kapatid, mabuksan ang kaisipan ng mga wala pa sa Panginoon. Sumasamba pa sa Diyos-Diyosan. Hindi ko po lahat nila ito po ina-explain. Galing po sa Bible po ito. Makapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi pwede mandaya ang Bible. Dahil ito'y katotohanan. Ang salita ng Diyos, ito'y kapangyarihan. Kaya kapatid, bago ka lumuhod sa Diyos-Diyosan, nililukaran mo, tunay ba yan? Nakakakilos ba yan? Nagpapagaling ba yan? Nakakatakot lang yung mga nakikita ko na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lalo na sa pagka-Nazareno. Ako mamaya explain ko po sa inyo kung paano ko naranasan. Magte-testimony ako mamaya. Kung paano ko naranasan yung dating ganun ako na napasama ko sa mga tsahin ko, sa mga pinsan ko, na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mali pala. Mali pala yung pagsamba. Niluluhuran, hinahalikan, pinupunasan. Nakapokus sila kasi bulag sila sa katotohanan. Parang panahon ng mga Israelita. Kahit nakita nila ang Panginoon, naghimala na, nagpaulan ng mana, nagpaulan ng pagkain. Pero bulag pa rin sila sa katotohanan. Gumawa pa rin sila ng guya. Nagsamba sila ng rebulto. Kaya nagalit ang Panginoon. Tinagis ni Moises ang 10 utos. Dahil sa kanilang nilabag, pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na hindi ito nakakakilos. Ulitin ko lang po yung verse niya. Isaiah 44 verse 17 po. Ang natira nilang kahoy, ginagawa nilang Diyos at kanilang niluluhuran at sinasamba. Dumalangin siya sa rebulto, iligtas mo sapagkat ikaw ang aking Diyos. Amen. Hindi makakaligtas ang Diyos-Diyosan nyo. Niluluhuran nyo. Kahit umiyak kayo ng umiyak dyan, hindi kayo madidinig dyan. Dahil hindi yan Diyos na tunay. Peking Diyos. Alam mo yung peke? Pag nabibili kang peke ng mga product, ganun. Hindi yan tunay peke. Ang original ng ating Panginoon na nasa langit. Ang dapat natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kahit lumuhod ka ng lumuhod dyan, hindi galing sa Diyos yun. Galing sa kaawat. Amen po ba? Next po, Isaiah 44 verse 19 po. Ang sabi po sa 19, hindi na nila iniisip na ang kaputol ng ginagawa nilang rebulto ay ginagamit ng panggatong sa lutuan. Sa pagluluto ng tinapay, karne, kanilang kinakain, hindi naman lamang nila tinatanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy. Amen. Hindi sila natatanong sa sarili nila, Diyos ba to? Diyos ka ba? Lord, ikaw ba ito? Pinapanggatong lang nila sa pagluluto ng karne, ng pagkain. Kailanman ang Diyos ay hindi ginagatong. Inuukit. Kailanman ang Diyos hindi inuukit. Ang Diyos ang naglikha sa atin. Hindi ang tao ang naglikha sa Diyos, kundi ang Diyos ang naglikha sa atin.
Dapat maunawaan ng mga tao na dapat siyang sambahin talaga sa Espiritu at katotohanan. Kasi binulag tayo sa katotohanan ng panahon ng mga Israelita, ng panahon ng ating mga ninuno na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Kahit nakita nila ang miracle ng Diyos, pero sumaba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos, kapatid. Ang mga imahe, ang mga pinaparada, pagpiesta ng mga rebulto, kapatid, magising kayo sa katotohanan. Dapat nyo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan na mabuksan ang kaisipan. Tawag po doon, sabi ng mga panahon ng sa Bible, sa mga Israelita, may mga talukbong pa. Ang mga wala pa sa Panginoon, may mga talukbong pa na nilagay ng kaaway. Dapat alisin ang talukbong na yun sa pamamagitan. Hanapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kapatid, kung may talukbong ka pa, hindi mo pa nalalaman ang Diyos na buhay na kumikilos, hanapin mo siya sa pagbabasa ng Bible. Kaya napakalaga po ang pagbabasa ng Bible. Next po, Isaiah 46 verse 7. Sabi dito, verse 7, pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dadalangin naman ito ay hindi makakasagot at hindi hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Amen. Yung sinasamba yung Diyos-Diyosan, yung pinapasan nila ito parang ilibot sa ibang lugar. Kapatid, yung nililibot nyo, hindi Diyos yun. Kahoy, bato yun. Mabuksan ang kaisipan ng mga tao. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakakilos. Kapag nilagay mo siya, dun lang siya, hindi siya aalis. Hindi siya makakakilos, hindi makakagalaw. Ribulto nga eh. Meron bang ribulto maglalakad, tatakbo? Hindi, kapatid. Kaya mabuksan ang kaisipan ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi makakakilos. Sabi dito, nanatili roon, hindi ito makakakilos, dadalangin naman ito hindi makakasagot. Amen. Kapag, for example manalangin ka sa ribulto, nadidinig ka ba? Sumasagot ba? Hindi. Kasi unukit lang to, kahoy lang to, bato lang to. Kaya kapatid, mabuksan ang kaisipan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. This is the time na i-refine nyo sa Diyos yung relation nyo. Tunay na Diyos na pagsamba, hindi sa ribulto. Sambahin siya sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit kumikilos kapag nananalangin ka. Kapag may nananalangin sa yung Kristiyano, answer prayer ka agad. Kasi ang Diyos na tinatawag natin, buhay at makapangyarihan. Hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahong pagsubok. Sa pagsubok mo ba, makakatulong ba ang ribulto? Gagalaw ba yan? Kikilos ba yan? Sasagot ba sa mga dalangin mo? Hindi. Bato siya eh, kahoy siya eh. Ang taong lumikha lang nun, hindi ang Diyos. Dapat ang Diyos ang naglikha sa atin. Siya dapat nating sambahin. Kapatid, kung isa kang sumasamba sa Diyos-Diyosan, hanapin mo ang Diyos na buhay. Manalangin ka, lumuhod ka sa Kanya, at humingi ka ng tawad. Kasi yung sinasama mong Diyos-Diyosan, hindi tunay.
Kaya dapat natin unawaan ang salita ng Panginoon. Sabi dito, number 1, mabuksan ang kaisipan at puso ng mga bawat tao. Mabuksan ang kaisipan nyo. Dito na ako mamamatay. Sagrado Katoliko na ako. Dito na ako mamamatay. Hindi mo pala alam, sa bawat pagluhod mo, sa bawat hawak mo ng rebulto, nagkakasala. Dahil yung Diyos na sinasamba mo, hindi tunay na Diyos. Inukit lang ng tao. Dapat yung sambahin mo, yung naglikha sa'yo. Amen po ba? Next po, ang Diyos-Diyosan ay hindi makakaligtas sa iyong buhay. Amen. Hindi makakaligtas ng buhay ang Diyos-Diyosan na sinasamba mo, kapatid. Kahit umiyak ka, lumuhod ka sa harap ng Diyos-Diyosan, hindi yan kikilos, hindi yan gagalaw, hindi ka sasagutin. Kasi ibang Diyos na sinasamba niyo, mga Diyos-Diyosan na inukit ng tao lang. Next po, ang Diyos-Diyosan ay sinasamba niyo ay walang gawa. Ang Diyos-Diyosan ng sinasamba nyo ay gawa lang ng tao. Kapatid, nabuksan ang kaisipan ninyo. Kung nakakinig kayo ng Word of God ngayon, natapos nyo itong topic na ito, sara nyo yung pinto, pumunta ka sa kwarto mo, manalangin ka. Kanya, hindi sa Diyos-Diyosan ha, hindi sa luluhuran mo na Diyos ha, yung Diyos-Diyosan ha, yung ukit ng kahoy. Personal ka sa Kanya. Manalangin. Kausapin mo ang Panginoon. Lord, tulungan mo. Lord, tulungan mo ako maranasan kita. Lord, tulungan mo ako. Hanapin kita. Kaya hanggat hindi natin hinihingi sa Diyos yung paglapit sa Kanya, na wala kang ibang sasambahin na Diyos-Diyosan, na inukit kahoy, anumang uri na pagsamba, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito ang Diyos-Diyosan ay sinasamba nyo ay gawa lang sa kahoy at bato. Tama naman po eh. Yung Diyos-Diyosan na sinasamba nyo is gawa lang sa kahoy, bato. Kahit nga, pag nilagay mo yan dyan, pag natumba yan, tutumba yan eh. Pag natumba yan, tatayo ba yan? Hindi, itatayo mo eh. Pupunin mo siya, tatayo mo siya eh. Hindi tunay na Diyos yun. Ang Diyos na tinatawag mo, pag tinawag mo, ora mismo, pinapakinggan kayo. Amen po ba? Next po, Pahayag chapter 22 verse 15 po. Revelation po ah. Kaya unawain natin yung ating binasa na dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pahayag chapter 22. Maganda po yung topic natin. Mabuksan ang kaisipan ng mga sumasamba pa sa Diyos-Diyosan. Hindi ko po binabatikos ang ito'y salita ng Diyos na dapat mabuksan ang isip ng mga tao kasi walang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi nila nalalaman kung hindi sila nagbabasa ng Bible. Pahayag chapter 22 verse 15 po. Sabi dito sa 15, subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal, aso, mga mangkukulam, mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga mahilig magsinungaling at mandaya. Amen po ba? Ito sinasabi dito ng Panginoon na maiiwan sa labas. Ano ba yung labas? Kapag tayo'y kinuha na ng Panginoon, yung mga nakakagawa pa ng kasalanan, subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso,
ang mga mangkukulam. O, kung sino po dyan mangkukulam, i-surrender nyo na. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan, hindi ang mangkukulam. Kasi ang mangkukulam, gawa ng evil spirit po yan. Hindi galing sa Diyos po yan. Yung mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, yan, yung mga nakikiapid, yung pangangalunya. Mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. O, nireveal uli ng Panginoon sa verse yan Pahayag chapter 22 verse 15 po. Basahin niyo po yan. Mga Diyos-Diyosan at mga may hilig magsinungaling at mandaya. Kapatid, marami din ang uri ng Diyos-Diyosan. Diyos mo yung sarili mo, Diyos mo na yung mga material na bagay, na dito sa mundo na ito, tinatahak mo na, yung mga gadget, yan, yung katulad ng ML, o ng mga games ng mga laro, maraming uri ng Diyos-Diyosan Diyos mo na yung pera mo, Diyos mo na yung kayamanan mo, tinataas mo na yung sarili mo, hindi na ang Panginoon. Amen po ba? Mahilig magsinungaling. Lagi nagsasabi ng totoo, nagsasabi, nangangako, tapos hindi naman tutuparin. Nagsisinungaling. Mahirap magsinungaling sa mata ng Panginoon. At mandaya. Mahilig ka mandaya ng kapwa mo. Pero nakikita ka ng Panginoon. Nandadaya ka sa trabaho mo, nangungupit ka. Nagsisinungaling ka sa magulang mo, nagsisinungaling ka sa family mo. Amen po ba? Nakikiapit ka. May relasyon ka sa iba. Lahat po yan may kahatulan sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay dapat nating lumapit tayo sa Kanya. Next po, number 2, ang tunay na pagsamba. Buksan po natin ang John chapter, nawala na ko ilaw. John chapter, wait lang po buksan natin ang John. John chapter 4 verse 23 to 24. So dyan po tayo, buksan po natin ang John. Pensya na po madilim kasi nawala ng kuryente. John 23. Ano ba? John, ano ba? John 4 pala. John 4 verse 23 to 24. John 4, 23 to 24. Sabi dito, 23 to 24. Sabi dito, subalit ang dumarating na panahon at ngayon na nga ang mga tunay na pagsamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat gayon nga ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Amen. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, kung naririnig mo na ang word of God ngayon, hanapin mo na ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang. Praise God. Salamat po na nagkaroon ng ilaw ulit. Excuse. Kaya sambahin siya sa katotohanan. Sa Espiritu at katotohanan, gaya na ng pag-uri na pagsamba ninanais ng Ama. Amen. Kaya napakabuti at dakilan ng Diyos. Next po, 1 Corinthians chapter 2 verse 23 13 to 12 to 13. Wala na naman ang kuryente. Oh my God. 1 Corinthians, tuloy tayo kahit na walang kuryente. Kaya naman ang init. Nandiyan naman si God. 1 Corinthians, sensya na kayo, medyo madilim. Wait lang, hanapin natin. First Corinthians chapter 2. Anong chapter yun? Wait
Lang po hanapin natin. Chapter 2, verse 23. First Corinthians chapter 2, verse 12 to 13 po. Sa Tagalog, Korinto po. Sabi dito, ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Amen. Ang tinatanggap natin espiritu ng katotohanan. Hindi hindi sanlibutan. Pag sinabi mo sa sanlibutan, namumuhay ka sa sanlibutan. Hindi talaga sa banal na espiritu ng Panginoon. Kapag tinanggap natin ang banal na espiritu ng Panginoon, namumuhay ka sa banal na espiritu ng Diyos. Ulitin ko lang po, maganda po yung verse niya. Ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu nagmula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Di ba po kapag tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, pinapalahanan tayo ng Diyos yung mga maling nagagawa natin, ipinapaalala ng Panginoon. Kasi tinanggap natin yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ng Panginoon nananahan sa atin at pinapaalala niya kung gaano niya tayo kamahal. Huwag lang yung espiritu ng sanlibutan. Kapag espiritu kasi ng sanlibutan, namumuhay ka ayon sa laman, namumuhay ka sa mga makamundong bagay sa sanlibutan na ito, hindi talaga sa kalooban ng Diyos. Kaya magkaiba po yan na. Amen po ba? Next po, 12:13 na po. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. Amen. Kapag, di ba po, kapag nakakilala ka sa Panginoon, yung Holy Spirit ng Diyos talaga ang kumikilos. Siya yung nagpapahayag sa atin kung anumang revelation ng Panginoon sa atin, dahil ang Diyos na tinasamba natin ay makapangyarihan. Kaya ang tinatanggap natin ang Holy Spirit ng Panginoon, siya ang nagpapaalala na siya ay tapat sa atin, na ipinapangaral natin ang salita. Kaya nga kami nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mga Kristiyano nagbabahagi ng salita ng Diyos para mabuksan ang kaisipan ng mga tao. Ito'y pinapaalahanan ng Diyos na buhay siya at makapangyarihan. Kaya niyang gawin ng lahat ng bagay kung nananampalataya ka sa kaisa-isang anak na si Jesus Kristo na binaba na Ama para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Kasi po lahat po tayo makasalanan sa sanlibutan na ito. Amen po ba? Next po, John 14 verse 6. Napahit natin. John 14 verse 6. Ito yung ako ang daan at katotohanan. Sabi dito, wait lang po, ang dilim, hindi ko na makita. Ano ba verse yun? John? Wait lang po, hanapin natin yung John. John 14 verse 6. Ako ang daan at katotohanan na to. Sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay na walang hanggan sa Ama, kundi sa ulitin ko lang. Sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Binabanggit dito ni Jesus, siya ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang pamamagitan ng ating Panginoon na si Jesus. Kaya kapatid, maniwala ka, si Jesus Christ pinadala dito para maligtas tayo, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ ang daan.
Jesus is the way, the truth, and the light. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon na nating tinatawag, hindi yung Diyos-Diyosan na inukit ng tao na may gawa. Dapat yung sambahin mo ang naglikha sa'yo. Amen po ba? Dito pinapalahanan tayo ng Diyos kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya kapatid, sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan na mabuksan ang kaisipan ng lahat ng tao. Kaya gising kapatid, imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang iyong tenga na makinig, tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang, nagbabago. Next po, John 14 verse 17 po. Number 17 naman po. Chapter 14 verse 17 po ng John. Sabi sa 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Amen. Di ba po, anong panahon ng mga Israelita, mga Hudyo, hindi nila, di ba, pinadala si Jesus Christ, hindi nila tinatanggap. Nag-miracle na ang Panginoong Jesus sa kanila. Ginawa ng himala pero hindi nila tinanggap, hindi nila kinilala. Kaya napakahalaga po yung paglapit natin sa ating Panginoon, kilalanin natin siya sa espiritu at katotohanan. Dito siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Yun po in-explain ko kanina, hindi matanggap ng mga Hudyo. Hanggang sa ngayon, marami nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero ini-ignore ng tao. Ini-ignore nila ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Mas hinihipo pa nila ang mga rebultong hindi kumikilos, hindi nakakagalaw. Naka-standby lang doon, kung saan mo siya tinayo, doon lang siya. Pero yung espiritu ng Diyos kumikilos, buhay at makapangyarihan. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa, hanapin mo ang tunay na Diyos sa buhay mo. Sabi dito, ulitin ko lang po siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi kinikilala. Amen. Iba po ang mga tao na sa mga makamundo hindi kinikilala ang Diyos. Mas gusto nila yung mga karangyaan ng buhay, mga kasiyahan. Hindi nila hinahanap ang Diyos, hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Sabi nila, hindi nila nakikita na kinikilala sabi dito, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi kinikilala at hindi nakikita at hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo, siya ay nanatili sa inyo. Once ang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, nauunawaan natin. For example po, kapag may nagpipreach, malalaman mo pag sa Holy Spirit yan eh. Malalaman mo rin pag sa evil spirit yan eh. Kasi binigyan tayo ng Lord ng karunungan. Dahil tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Malalaman at malalaman natin. Malalaman natin kapag iba yung pananaw ng pagpipreach. Iba yung hindi mo mafe-feel yung Holy Spirit. Kasi maraming gagamit sa pangalan ng Panginoon. Maraming magsusulbutan mga bulaang propeta. Amen po ba? Kaya ingat po tayo sa ibang nakikinig ng Word of God na kala mo yun na yung kaligtasan pero yung pala nawawala ka na sa Panginoon. Isaiah naman po tayo. Isaiah 45. 45 po. 45. Ang init na, naramdaman ko ng init.
Nagtuloy-tuloy ang init. Isaiah 45, verse 5 to 6. Sabi dito, Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos na wala ng iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Amen. Palalakasin tayo ng Diyos. Kahit hindi natin nakikilala ang Panginoon, palalakasin niya tayo kapag tumawag ka sa kanyang direkta sa ating Panginoon. Ulitin ko lang pang ganda po eh. Ako si Yahweh, ako lang ang Diyos at wala nang iba. Wala nang ibang Diyos. Yung Diyos ang niluluhuran nyo, hindi kayo pakikinggan yan. Lumuhod kayo, umiyak kayo, hindi kayo papakinggan, hindi kayo naririnig niyan. Yung Diyos na tinatawag natin, Diyos na makapangyarihan sa kalangitan, ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Verse 6, Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makikilala nila na ako si Yahweh, ako lang ang Diyos at wala nang iba. Amen. Wala nang ibang Diyos. Siya lang ang hari ng hari. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang una at wakas. Siya lang ang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya kapatid, wala nang ibang Diyos na niluluhuran. Hinihipo, pinupunasan, hinahalikan. Mali pa lang Diyos-Diyosan na tinahak ng mga tao sumasamba sa ganon. Ito'y kasalanan sa Diyos sa mata ng Panginoon. Amen po ba? Kilalanin natin ang tunay na Diyos. Kapatid, buksan ang kaisipan at ihingi mo sa Panginoon ang tawad, ang pagluhod mo ng Diyos-Diyosan. Inukit lang ng tao. Dapat ang sambahin mo ang nag-ukit sa'yo, ang naglikha sa'yo, ang nagbigay sa'yo ng hininga. Amen po ba? Isaiah 45 verse 22 to 23. Sabi dito, 22 to 23. Sabi dito, wait lang po. Lumapit kayo sa akin, kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Tayong lahat ay lumapit sa Diyos. Diyos na buhay, hindi rebulto. Pinapaalahanan ng Panginoon, lumapit tayo sa kanyang. Ganda po ng verse niya, Isaiah 45 verse 22 to 23. Ulitin po, lumapit kayo sa akin at kayong ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Amen, wala nang ibang Diyos. Hindi ang rebulto na inukit. Hanapin natin siya, sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya kapatid, kung sino man nakakinig ng mga na sumasamba pa sa mga uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan, ano man yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba nyo o nagsasamba kayo sa mga hayop, iba't uri, mga rebulto, mga guya. Kapatid, panahon pa ng mga Israelita yan. Kaya nga ginuunaw ng Diyos ang lugar ng sa Israel, saan po sa yung dagat na natatawid sila, sa dagat na pula, sa Israel yon, di ba po? Dahil sa katigasan ng ulo nila, niligtas na nga sila ng Panginoon, nagmiracle ng Panginoon, nilabas sila doon sa pagsamba. Dahil ang Diyos, pilit tayong minamahal. Minsan lang matigas ang ulo natin. Dito ako mamamatay. Dito na ako. Ito na nagisnang ko eh. Hindi mo pala alam, mapapahama ka pala sa maling pagsamba mo sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Next po, 23. Ako ay tapat. Sabi dito, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. Ang tutuparin ko
ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa akin harapan at mga ngakong sila'y magiging tapat sa akin. Amen. Hanapin na natin ang Panginoon. Maging tapat na tayo sa Diyos. Kapag ang Diyos ay nangako, tutuparin niya yan. Salamat, may ilaw na. Thank you, Lord. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa harap at mga ngako sila'y magiging tapat sa akin. Amen. Kasi lahat makikita tayo ng ating Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Masahol pa sa CCTV camera, makikita siya ng lahat ng bansa. Maraming tatawag, Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kayo mga gumagawa ng kasamaan. Dito pinapaalala sa atin ng Panginoon, tayo magbalik loob sa Panginoon. Next po, 55, Isaiah 55, verse 6. 55 naman po, verse 6. Sabi dito sa verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Amen. Hanapin mo ang tunay na Diyos habang matatagpuan mo pa ang Panginoon. Habang malapit pa. Sabi dito, ulitin ko lang po hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Mananalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Sabi ko kanina, pumasok ka sa room mo, manalangin ka, huwag ka luluhod sa rebulto Sa tunay na Diyos ka luluhod. Manalangin ka sa Kanya habang natatagpuan mo pa. At manalangin ka sa Kanya. Lord, tulungan mo ako sa buhay na tinatahak. Lord, tulungan mo ako. Ikaw lang ang aking sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, patawad kung iba ang nasamba ko na Diyos-Diyosan. Sabi dito, tayo'y tunay na, ayun, the explanation ko po sa inyo to Di ba po ang Diyos-Diyosan is hindi tunay na pagsambayan. Inukit lang yan. Ginawa lang ng tao yan. Ang dapat sambahin mo, yung tunay na naglikha sa'yo. Binigyan ka niya ng inawangis ka niya, inugis ka niya, binigyan ka ng hininga. Yung hininga, spirit po yun. Buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Ito ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, nananahan siya sa atin. Kung talagang tinanggap natin pero kung hindi mo man tinanggap, sinabunganga mo lang, hindi mo sinapuso, hindi mo mararanasan yung Holy Spirit ng God. Pero kapag ang Holy Spirit ng Panginoon ay tinanggap mo na buong puso, buong isip, buong kaluluwa, mararanasan mo yung Holy Spirit ng Panginoon. Dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon. For example po, tayo yung altar ng Panginoon. Kung papapasukin natin sa buhay natin ng Panginoon, siya'y mananahan sa atin. Dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Tayo yung altar sa ating Panginoon na tayo lalapit sa Kanya. Luluhod sa Kanya. Kasi ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Kaya kapatid, wala kang ibang luluhuran kundi ang Diyos. Wala kang ibang sasambahin na Diyos-Diyosan kundi sa Panginoon. Dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Tayo yung altar ng Panginoon para tayo lumapit sa Panginoon, lumuhod sa Kanya at manalangin. Wala kang hahawakan na ribulto kung direkta kang mananalangin sa Panginoon. Dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Dahil ang ating katawan ay nilikha ng Diyos. Hindi ang tao ang naglikha. Hindi ang tao ang naglikha sa Diyos, kundi ang Diyos ang naglikha sa atin. Dapat maunawaan ng mga tao sa mundo na ito.
hindi nakakakilos ang rebulto. Hindi nakakagalaw, hindi mo makakausap, dahil hindi ito nagsasalita. Pero ang Diyos na tinatawag mo sa kalangitan, ora mismo kapag nanalangin ka ngayon, tutugunin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit ng Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya na kumikilos buhay at makapangyarihan. Kapatid, magising ka sa katotohanan. Hanapin mo ang tunay na Diyos na nagmamahal sa atin, na hindi ito peking Diyos-Diyosan, kundi tunay na Diyos. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Sabi dito sa John 4, punta po tayo sa John 4. Last verse na lang po ito. John 4. Pasensya na mahaba kasi maganda po yung topic po natin sa araw na ito. Kaya kayo pong nakikinig, tapusin nyo po. Napakalaga po yung ating tinapik. Napakalaga po ito para malaman ninyo po ang tunay na pagsamba. Sabi dito sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24 po. 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon, ay napala kanina, nabasa ko na po kanina pala. At sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 12 to 13. Ayun na po kanina, nabasa pala natin ako ang daan ng katotohanan. Kaya sabi dito, sa John 14 verse 17, siya ang espiritu ng katotohanan at hindi matanggap. Yun na po yung kanina, napag-aral natin, hindi matanggap ng sanlibutan. Kahit na nahayag na po ang salita ng Diyos, pero po, mga bulag pa rin po sila. Kahit na meron na nag-share ng Word of God, hindi pa rin nila kinikilala ang Panginoon. Hindi pa rin nila tinatanggap ang Panginoon. Kapatid, mahirap kapag wala tayong relasyon sa Diyos. Wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kung wala tayong faith, hindi natin mararanasan ang presensya ng Panginoon. Kung hindi natin hahanapin ang ating Panginoon, hindi natin masusugpungan ang ating Panginoon. Kaya kapatid, habang naipapahayag pa ang salita ng Diyos, habang naipapangaral pa ang salita ng Diyos, lumapit na tayo sa ating Panginoon at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay napakaputi at tapat. Tuloy lang po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, nabuksan ng kaisipan ng mga lumasamba sa Diyos. Ang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yun ang pinapalana ng Panginoon. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya hinahanap niya ang mga nagkanya-kanyang lakad na wala sa Panginoon. Kaya kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya inaabot ka. Sa Diyos po ang lahat ng puri. Tayo mo ko tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, na ikaw ang may taas sa aking buhay, Panginoon. Ang bawat anak mo, Panginoon, patawarin mo po kami, Lord, kung sino man sa mga anak mo na naligaw ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Touch them by the blood of Jesus. I-remind mo sa kanila na ikaw ang dapat nilang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, i-reveal mo ang lahat ng mga bagay sa kanila, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, buhay ka at makapangyarihan na kumikilos sa bawat nakakakinig ng iyong salita. Touch him by the blood of Jesus. Kapangyarihan mo na, Father God, ang siyang dumaloy sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat anak mo, Panginoon. Paalala na ikaw ang dapat nilang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo sila, Panginoon. Ipaalala ito sa bawat anak mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat humahanap sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, kausapin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, sa araw na ito. Katagpuin mo sila, Panginoon, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, napakahalaga na tunay na relasyon at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, hawakan mo po, yakapin mo po ang iyong mga anak, Panginoon, at bigyan ng kalakasan na mabuksan ng kanilang kaisipan, Panginoon, na maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito, Father God. Yakapin mo sila, Panginoon, at ipaalala kung gaano mo silang minamahal, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, ng lahat ng mga mensahe mo po, Panginoon, na tumimo sa puso namin, Panginoon, na hanapin kanila, Panginoon,
sa Bibliang kaparaanan, Panginoon. Tanggapin kanila, Panginoon, upang sila'y may kaligtasan sila, Panginoon. Kaya, Father God, hanapin mo po sila, Panginoon, at magkaroon sila ng kaligtasan. Na ikaw ang kumilos, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy, Panginoon. Anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong balik, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong lahat. Magbalik loob na kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Hanapin niyo ang Diyos sa buhay niyo, na ang Diyos ay hindi kailanman inuukit sa kahoy, kundi Diyos na buhay. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. God bless po. Bye-bye po.